Sino pa kung hindi ang mga lubos na materyalista ang magkakait sa ganitong uri ng napakataas at espiritual na pag-iisip at sa halip ay magtuon lamang sa mga pansamantalang pangalan? Sila na nakikita ang karamihan ng mga tao na nalulunod sa ilog ng pagdurusa, bunga ng kanilang sariling mga gawa, ngunit wala man lamang malasakit o pagkakaunawa. Sa mga Veda, sinasabi na ang mga taong lubhang nakatali sa pagsamba sa mga demigods at hindi kumikilala sa kataas-taasang persona ng Diyos ay tulad ng mga hayop na sumusunod sa kanilang pastol kahit na dinadala na sila sa katayan. Ang mga materyalista tulad ng mga hayop ay hindi rin alam na sila ay naliligaw ng landas dahil sa kanilang pagpapabaya sa pagnilay ukol sa kataas-taasang persona. Walang sino man ang maaring manatiling walang iniisip, sapagkat kung ang isang tao ay hindi nag-iisip sa tamang paraan, tiyak na iisip siya ng mga bagay na magdadala ng kapahamakan. Ang mga materyalista ay palaging sumasamba sa munting demigod, bagaman ito ay tahasang tinutuligsa sa Bhagavad Gita 7:20, hanggang ang isang tao ay nalilinlang ng mga material na pakinabang, siya ay patuloy na hihingi sa mga demigod ng mga pansariling biyaya na sa huli ay mapanlinlang at panandalian lamang. Ngunit ang isang taong naliliwanagan sa espiritual na karunungan ay hindi naaakit sa mga ilusyon na ito. Sa halip ay lubos na nakatuon ang pagninilay tungkol sa kataas-taasang Diyos sa iba't ibang antas ng pagkaunawa bilang Brahman, Paramatma, at Bhagavan. Hinungkahi na dapat magtuon ang isang tao sa Super Soul o Paramatma na isang antas na mas mataas kaysa sa walang anyong konsepto ng Brahman, tulad ng pagninilay sa Virat Rupa o kosmikong anyo ng kataas-taasang persona ng Diyos. Ang mga matatalinong tao na may malinaw na pagtingin sa katotohanan ay maaaring pagmasdan ang kalagayan ng mga nilalang na walang tigil na naglilibot sa siklo ng kapanganakan at kamatayan. Sinasabi na mayroong isang walang hanggang sinturon ng tubig na tinatawag na ilog Vaitarani na nasa pasukan ng ilalim sa planeta ni Yamaraj. Ang tagapaghusga at tagapagparusa ng mga makasalanan sa iba't ibang paraan. Matapos ng ganoong mga paghihirap, ang isang makasalanan ay binibigyan ng bagong uri ng buhay, alinsunod sa mga gawa niya noong nakaraan. Ang mga nilalang na pinaparusahan ni Yamaraj ay nakikita sa iba't ibang antas ng pagkakagapo sa material na pag-iral. Ang ilan sa kanila ay nasa langit at ang ilan ay nasa impyerno. Ang ilan ay ipinapanganak bilang Brahmana, mga pantas o mga banal, at ang ilan na may mga sakim o kuripot. Ngunit ang totoo, walang sino man ang tunay na maligaya sa mundong material. Lahat sila ay mga bilanggo, maging sa unang klase, ikalawa o ikatlong klase, at lahat ay nagdurusa bilang bunga ng kanilang mga sariling gawa. Ang Panginoon ay walang kinikilingan sa lahat ng kalagayan ng mga nilalang na nagdurusa, ngunit sa sino mang sumisilong sa kanya mga lotus na paa, siya ay nagbibigay ng tamang pagprotekta at kalaunan ay ibinabalik ang kaluluwang iyon sa tahanan niya, pabalik sa Diyos, pabalik sa kanyang sariling kaharian. Mula sa Srimad Bhagavatam 2:27. Haribol.